Magandang araw mga kamanukan. Atin naman ngayong pag-uusapan kung ano-ano ba yung 5 bagay na mahalaga paghandaan sa pagdating ng mga manok. Unang-una namin inihanda bago dumating yung mga manok namin, yung mga sisiw namin, ay yung kulungan. So sa kulungan, ni-ready ko si kulungan 1 week before. Tapos dapat i-make sure nyo kung safe ba yung kulungan kasi before naranasan namin, may mga pusa kasi dito sa bukid, may mga daga dito. Nag-alaga kami ng broilers. Tapos yung broilers, kinabukasan pagkakita namin, patay na lahat. Grabe, ang sakit sa puso noon. Kasi may nakapasok na pusa dun sa loob ng kulungan. So ngayon, ayun yung nakita kong pagkakamali namin before. Kumbaga, hindi safe yung kulungan namin dati. Kaya ngayon, minake sure ko na as in safe na safe talaga yung kulungan namin. Yung ultimong maliit na daga, hindi kakasya dun sa kulungan namin ngayon. Pangalawa, hinanda din namin yung aming ilaw. So, ang ratio ng ilaw, 1:1. Hindi yung ilaw na puti ha, ilaw na dilaw, yung firefly, ganun. 1:1. Kung ang aalagaan yung sisiw ay 50 pieces, dapat yung ilaw nyo ay 50 watts. Kung 100 pieces, dapat 100 watts. Much better na ang pagka sa 100 piraso, ang ilaw nyo dapat ay 50. Dalawang tag 50 watts. Mas okay yun kaysa sa isang bombilya na 100 watts. Sa akin mas better yung kahit sabi mo pare silang tag 100 para hindi magkukumpulan yung mga sisiw sa mismong pinagtututukan ng ilaw. Kasi pwede din nilang ikamatay yun yung siksikan. So, pangatlo ay yung tubigan. Dapat i-make sure nyo din dun sa dami ng sisiw nyo, sapat na ba yung tubigan nyo para sa kanila. Kung lahat ba makakainom, yun. Tapos, di ba kung sa tao nga mahalaga yung tubig, di syempre mas mahalaga din yan sa mga hayop yung tubig. Saka nga pala dun sa tubigan, dapat sa amin, ako, lagi ko nililinis yung tubigan. Sinasabon ko pa yan bago ko pa lagyan ulit ng tubig bago ko palitan. Kasi gusto ko talaga malinis talaga lahat nung iniinuman nila, kinakainan nila. Kaya dapat i-make sure nyo malinis yung tubigan. Linisin nyo, huwag kayong tamarin. Kapag ka nag-alaga kayo ng mga hayop, dapat kakambal nyo na yung kasipagan sa katawan nyo. Huwag kayong tamarin. Huwag yung basta-basta na lang. Ganun. Sumunod ay yung feeder. Yung nilagayan ng patuka. Siyempre, isasaalang-alang nyo din kung sapat ba yung feeder nyo sa mga sisiyo or sa mga manok. Kasi ang kahalagahan nan, makikita nyo na hindi sapat yung patukaan nyo kapag ka 1 week or 2 weeks before, yung iba malalaki tapos yung iba maliliit. Ibig sabihin nun, hindi sapat yung feeders nyo kasi hindi nakakatuka yung iba. Hindi nakakatuka ng maayos yung iba. Nagsisiksikan sila sa patukaan pagka oras na ng pagkain nila, pag nagutom sila. Kaya isasaalang-alang nyo din yun. Tapos ang last, syempre yung feeds. Once na nag-alaga ka ng manok, dapat ihanda mo na yung sarili mo dun sa gastos. Hindi naman din mura yung feeds, pero dapat talaga ready na yon. Mas masasabi ko sa inyo na kung mag-aalaga kayo ng manok, kasi kami, ito'y base sa karanasan ko, sa karanasan namin, na 1 week before, ready na lahat. Ready na lahat, ready na ba? Sinabi ko noon, okay na ba? Ready na ba sa kulungan? Okay na ba yung ilaw? Okay na ba yung patukaan? Okay na ba yung yung tubigan? Ayun. Tapos saka ko sinabi sa sarili ko, okay na, pwede na akong bumili ng sisiw. Dapat ganun din kayo. Ayun yung para sa akin na 5 bagay na mahalagang ihanda bago dumating yung mga alagang manok or mga alagang sisiw. So, ayun po yung 5. Gusto ko lang mag-thank you sa lahat ng mga sumuporta dun sa unang vlog ko. Sana dire-diretso tong suportahan nyo ako. Dun po sa mga nagbe-message sa akin kung nagbebenta na po ba ako ng mga sisiyo. Hindi pa po ako nagbebenta. Parang hindi ko pa po sila kayang bitawan, hindi ko pa po sila kayang ibenta. Babalitaan ko po kayo kapag nagbenta na ako. So, yun lang po. Maraming salamat.